Yusek, pahingi kami ng reaksyon kasi sabi ni Congressman Arce, mukhang may maghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Well, anyway, siguro kasi yun lang ang magiging panangga nila if ever magkakaroon man ng pagsasampa ng another impeachment complaint laban sa vice presidente. Taktika. Ganun lang, siguro. Wala ho tayo mamang pag-usapan ngayon mga reaction update page. Nagsalita na naman ho yung paborito nyong talakera ng Malacanang kung saan dito nga mga kapatid, di ba sinabi na ho ni Congressman Arce sa darating na Pebrero magkakaalaman na si BP Sara. Alam naman ho natin yan mga kapatid na yung mababang kapulungan, pinag-iinitan na naman ho siya at pinaghahandaan ng impeachment complaint. Pero hindi lang ho yan yung pasabog ni Kong Arce kasi sabi niya excited na raw ho siya pati etong presidenteng bangag, korap, pinaghahandaan din daw ng mga congressman. May inihahanda rin daw ho silang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Eto mga kabdit, nagsalita na naman itong paborito nyong si Claire Castro, si Chucky Dal, na alam nyo naman daw, pag kasi inimpeach daw si Marcos Jr., pang ano lang daw yan mga kabdit, pang sira daw sa presidente. At pag siniraan mo daw ang presidente, ibig sabihin, DDS ka daw. Yan ho ang kanyang mga banat. Kung saan mga kabdit, katawa-tawa na lang talaga itong si Claire Castro. Katawa-tawa na lang ho siya mga kabdit na hindi niya na ho talaga alam kung ano ang gagawin niya kasi papalapit na rin yung 2028 presidential election o pag natsupi na yung presidente niyang si Bangag. Sino yung lalaban kay Sara Duterte? Yan yung malaking katanungan. Kasi panigurado at panigurado, kahit i-impeach ito si BP Sara ngayon, hindi ho sila uubra. Nagka-impeachment na yan laban last year pa lamang mga kabdit ini-impeach ho siya, pumayag ba yung Supreme Court? Hindi ho pumayag yung Supreme Court, nagkabutuhan dyan, malinis. Yung Senado nagkabutuhan, malinis pa rin ho. Ano ho nangyari ngayon? I-impeach naman ho sa pinag-iinitan. Kaya itong mga minority, mga kabdi, sila din ho yung tinatarget. Sila Sen Joel, sila Sen Jinggoy. Binabanatan ho sila para yung pag ma-impeach nga naman si BP Sara, mga kabdi, sa Senado, may laban din ho sila. O diba? Kaya nga dito, hindi lang ito si Auntie Claire Castro yung pag-uusapan natin. Kasi ito, isisingit na rin natin ito. Ito. Hindi yan mga kabdi. Malin picture ko yan. Ito. Ito yung paborito nyo. Isa pang si Bonjing Remula. Ayan mga kabdi. Kasi isipin nyo, yung flood control yung issue natin ngayon. Pero dahil nga, ano ho sila, power tripping. Ayan mga kabdi, basahin ho natin naghahanda ang national, ayan, NBI, na siyasatin ang kumakalat na fake news sa umano'y pagkaka-hospital at kalaunan pagkabatay ng Ombudsman Remula. At isipin nyo yan mga kabdita, konting ganyan lang, agad ho silang umaaksyon. Pero yung mga nagnanakaw dyan sa flood control, sa mga ghost project, wala ho silang say. No comment ho sila. Di ba? Ganyan ho kawalang yung ombudsman. Power tripping ho. Tapos ito pa, ito si Remula, imbis na imbestigahan nga yung mga nangyayari dyan sa flood control, uunahin pa hong imbestigahan yung business ni Kong Lebiste. Uunahin pa ho yung mga lumalaban sa korupsyon kasi mga kabit, hindi rin natin masisisi ito kung hawak siya ni Marcos Jr. sa leeg. Di ba? Hindi ho natin siya masisisi kung hawak siya ni Marcos Jr. sa leeg. Kaya mga kabit, sabay-sabay ho tayo mag-react dito kay Bonjing Remula, kay Auntie Claire Castro at walang iba kay Kong Arce na mga kabit, patuloy din ho lumalaban Magandang umaga sa korupsyon. Patuloy ho lumalaban kamukha nila Kong Leandro, Kong San Fernando, Kong Kiko Barsaga. Mga kabit, all out ho yung mga yan. Hindi ho sila nagpapahawak sa leeg, hindi ho nagpapabayad ng magkano dyan sa bangag na presidente. Kaya mga kabit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, sa like, sa share, sa subscribe lamang ho. Malaki tulong na ho yan. Reacta na ho tayo. Pakinggan na ho natin. Ito si Chucky Dal kung saan lahat ho talaga ng pambubudol, lahat ho ng pampoprotekta sa presidente niya bangag. Gagawin at gagawin ho niya para sa, alam nyo na, hindi naman ho magaganyan si Auntie Claire kung hindi binibigyan ng malaking. Di ba mga kabit? Alam nyo ho yan. Sino ba yung nagbabayad? Tayo, kaya alam mo natin yan, di ba? Muna sa akin para malaman natin kung talagang may basehan ng pagtutol at object. Kasi i-overrule natin yan na Yusek At para narinig ko yung boses mo nung Sabado, nandito ka rin pala sa himpilan namin nung Sabado, no?
4 alas. Oo. Anyway, Yusek, pahingi kami ng reaksyon kasi sabi ni Congressman Arise, mukhang may maghahain ng impeachment complaint laban sa presidente. Well, anyway, siguro kasi yun lang ang magiging panangga nila if ever magkakaroon man ng pagsasampa ng another impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Taktika. Ganun lang, siguro. Taktika, kasi sabi niya, ang atin nadinig at nabasa natin, ito ay galing sa supporter ng Vice Presidente. O, di ba mga kabdit? Pag si Marcos ang mai-impeach, galing yan sa suporta ng mga Duterte. Wala ko talagang itong si Auntie Claire, mga kabdit. Kahit na anuhong gawin niya, kahit na anuhong pagpuputak niya, mga kabdit, babalik at babalik ko yan sa mga Duterte. Yung mga taong bayan na nga nagagalit sa... Kaya nga bumaba yung trust rating ni Marcos Jr. Bumaba yung trust rating ni Marcos Jr. dahil sa korupsyon. Auntie Claire Castro, mahiya ka naman. Etong si BP Sara, ini-impeach nyo kahit na malinis yung confidential funds niya dyan sa COA. May audit na, malinis pa. Ngayon, isipin nyo, kakapasok lang ng 2026 mga kabdit, meron na namang 4.5 billion intelligence funds, confidential funds sa presidente. O saan na naman hun dadalhin yan? Ano yan? Pambayad dyan sa mga trolls nila? Pambayad sa mga, alam nyo na mga kabdit, panira sa mga Duterte. Ganyan naman hun ginagamit yung confidential funds nila. Ang kaso yung kay BP Sara, ginamit niya yung mga nagre-recruit ng mga college students sa mga mga kabdit, yung mga makakaliwa. Alam nyo na. Di ba? O mga Duterte. So, taktika to. Inalok daw siya. Sabi ni Arise, nalok daw siya pero hindi naman daw siya gagawa ng hakbang para siya mag-sponsor. Pati na yung kay Vice President Sara Duterte, which means both the highest leaders of the land will face separate impeachment complaints. Yun yung nakikita niya. Kasi sabi nga niya, sa ibang interviews niya, parang hindi yata maganda kung si VP Sara lang ang kanilang i-impeach or sasampa ng impeachment complaint. Auntie Claire, unang-una sa lahat, kahit yung taong bayan, pumunta ka sa palengke, pumunta ka kung sinong gusto mong matanggal sa posisyon, yung vice-presidente ba o yung presidente. One time lang, punta ka lang kahit saan lugar, Auntie Claire. Sige, kahit libutin mo suyurin mo yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, tanungin mo kung sinong gusto nilang matanggal sa posisyon, yung vice-presidente o yung presidente. Huwag mong ibinabalik sa mga Duterte yung kabalbalan ng amo mong bangag, Auntie Claire. Huwag mong ibinabalik sa mga Duterte. Dahil yung vice-presidente natin, tandaan ho natin mga kabdit, noong namuno si Tatay Digong, malinis ho yung ating bansa. Yung krimen bumaba. Yung alam niyo na, yung mga gumagamit ng paborito ni Bangag, natatakot ho sa kanya. Lahat ho mga kabdit, natakot ho. Dahil isa ho siyang strong leader. Tapos ikukumpara natin dito sa Marcos na Bangag na yun. Nung kapanungkulan ni Tatay Digong, hindi ho siya inisipan na i-impeach. O ito mga kabdit, yung malala dyan. Di ba katandem niya ho si BP Lenny? Katandem niya ho noon ng kapanahonang iyan. Pero sinabi ng mga impeach daw si Lenny Robredo. Pero ano sinabi ni Tatay Digong? Hindi ho. Wag. Kakaluklok lang nila. Ba't nila i-impeach? Di ba, pinaglalaban niya ho kahit na magkalaban ho sila, hindi sila magkapartido. Nirespeto niya ho si Lenny Robredo. Si former Vice President Lenny Robredo. Di ba? Tapos itong si Auntie Claire Castro, porket i-impeach yung bangag na amo niya, ibabalik niya sa mga Duterte. Ibabalik niya sa mga Duterte. Ganyan na ba talaga, Auntie Claire Chucky, ha? Ganyan na ba talaga? Gagawin mo lahat para lang may ipatama ka sa mga Duterte? Mahiya ka naman, Auntie Claire Castro. Yung mga ibinabayad sa'yo, galang sa buwis ng Pilipino yan. Yung mga Pilipino nga, ayaw sa'yo, katulad ng amo mong bangag. Ayaw sa'yo ng mga Pilipino. So kung meron man, sa kanya na ring idea, tingin daw niya, dapat din masampahan ng impeachment complaint ang Pangulo ngayon. So ibig mo sabihin siya din pala nag-broach ng idea na dapat Yes. Nadinig ko sa interview niya. so pero hindi naman, hugas kamay naman siya. Sabi niya, hindi naman akong mag-i-sponsor. Inalok ako pero ayaw ko nga Sabi niya ganun. Baka kaya siya nalapitan ng mga Duterte supporter dahil nadinig sa kanya.
Ay pero paano ang magiging epekto niyan? Halimbawa na, pagpalagay natin, matuloy nga, no? May impeachment complaint laban sa presidente. How will that affect his work as current president? Ang Pangulo, hindi magpapa-apekto yan kasi alam naman niya na wala namang magiging basihan para sampahan siya ng impeachment complaint. So, Pangulo kasi dire-diretso lang sa pagtatrabaho eh. Tandaan natin na ano ba ang ibinebato sa kanya, yung 2025 budget. January pa lang, hindi ba umaalma na siya sa nangyari doon sa kanyang budget? Ang sabi nga niya ay na parang hindi na yung budget na kanilang pinropose at inalagaan niya ang pondo na ito. Dahil Yun nga mga kapatid, inalagaan talaga ni Marcos Jr. yung 2025 national budget. Isipin nyo ho yan, billion-billion ho yung nakawala. Alagang-alaga ka ho nila, mga kapatid, napamigay na ho nila sa mga trolls nila, yung mga troll army nila, mga kapatid. Tsaka dyan sa mga congressman, tingnan nyo, sino ho ba yung maghahain? Mga congressman, pag-aainan na naman ng impeachment, si BP Sara, kahit malinis yung pangalan, dyan sa COA. Di ba? Maganda ho talaga yung pagkakaalam nyo na. Maalaga ho talaga sa pera si Marcos Jr. Maganda ho yung pagkakaparte niya. Ay, ang kaso, binibisto ho siya. Mismong mga congressman dyan, nilalaglag na ho siya, di ba? meron nga, okay. Sabihin natin ito, hindi ba sabi ni Senator Lacson ay meron ding allocables itong si Senator Amy? Tandaan mo? Ngayon, ito lang. Recent. Kasasabi lang niya na may allocables din daw si Senator Amy for the 2025 budget. At nung mga bandang October 2025 ay naging issue to without really mentioning na may allocable pala si Senator Amy. Ang sabi lamang natin kasi nagrereklamo siya yung mga for later release ay sinabi niya First Lady Reject, FLR. So sabi natin doon pa lang sa press briefing, bakit meron ba siyang insertion? Dahil siya ay nagpaparelease ng budget. Pero hindi ito na-release. Dahil ang sabi nga ng Pangulo, kapag hindi ito nasuportahan ng mga tamang dokumento, yung mga pondo na for later release ay hindi naman i-release. Iyan ang utos ng Pangulo dahil dapat sinusunod yung conditional implementation. So yung pondo natin for the 2025 ay pinangalagaan ng Pangulo. Yeah. And is the President confident na meron pa siyang overwhelming support sa Kamara? Remember, dyan palagi nag-emanate yung any impeachment. Pag may alingas nga sa Kamara nagsisimula bago umabot ng Senado, Yusek. Sa nakikita natin, kasi ang Pangulo naman ay hindi naman talaga tumataliwas ng daan, ng landas. Talaga kung may kinakailangan talagang paimbestigahan, kung may kailangang protection na budget, tingin ko yung mga mamabatas na matitino naman ay hindi naman na hihindi or mag-o-oppose sa ginagawa ng Pangulo. Hindi Yung matitino dyan, Auntie Claire, bilang lang natin sa kamay. Huwag kang maging plastic kahit ikaw mismo sa sarili mo, alam mo yan. Sila kong Eli, kong Leviste, kong Kiko, kung Erice, kukunti lang yan mga kabdit. Yung si Paulo Marcoleta, kakaunti lang yung mga totoong may alam na nangyari at hindi nagpapahawak sa leeg kay Marcos Jr., hindi nagpapabayad. Tignan nyo yan, kakaunting congressman lang pero nilalabanan nila yung totoong korupsyon mga kabdit. Pero yung mga congressman na nagpapabayad, syempre panigurado at panigurado, aalagwa na naman yan. Aprobado, agree sila kay Marcos Jr. kahit na alam din nila sa sarili nila na baliktad na, wala na, pabagsak na yung admin ni Marcos Jr. Kahit na anong paglilinis ng pangalan ng mga trolls ni Marcos Jr. sa kanya, wala na. Lahat ng taong bayan, mga Pilipino, alam na yung kabalbalang ginagawa niya. Matinding korupsyon, billion-billion, trillion-trillion yun ninanakaw, Auntie Claire Castro. Mahiya kayo, Auntie Claire, mahiya ka naman, uy. Diba dapat mas protektahan pa nila ang Pangulo dahil ang Pangulo gusto linisin yung bansa. Pero wala naman pong instruction ng Presidente na barilin nyo yan Hindi yan pwedeng umusad yung impeachment complaint laban sa akin kasi traditionally, yung Malacanang has a control traditionally of the House of Representatives when it comes to, alam mo yun, sa politika, suportado palagi ng liderato ng Kamara at ng mga miyembro ang Presidente. Sa ngayon, nakikita naman ng Pangulo na suportado pa rin naman siya ng Legislative Department. So, hindi naman siya naaalarma. Hindi ibig sabihin, utusan ba niya yung mga kaalyado niya doon? Ay, hindi. Huwag niyong pausarin yan. Wala tayo nadidinig na ganun. Ever since, kung anong trabaho lang ng executive, ng legislative, hindi nakikialam yung Pangulo.
Ibig mo sabihin, Yusek, kung may magfa-file at may mag-sponsor, so be it. Haharapin ng presidente yon, haharapin ng mga abogado niya at ng mga supporters niya dyan sa Kamara kung meron mang impeachment complaint. Kung yun ang proseso, ever since, ang Pangulo naman ay proseso. Igagalang niya kung ano sinasabi ng konstitusyon, igagalang niya kung anong nararapat na proseso. So, hindi naman para makialam. Kasi trabaho yan ng legislative, ng Kongreso eh. So, baka lalabas yan, diktador siya. Tama. O, puntahan natin yung isang issue ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi ni Senator Amy, nakatanggap siya ng impormasyon na bubuwagin na ang komisyon sa February. Totoo ba yon? Wala pa tayo natatanggap na anumang impormasyon patungkol dyan. Hindi ko na alam kung saan ba nanggagaling ang kanyang mga kwento. So, tingnan na lang natin. Wala eh. Wala akong masasabi patungkol dyan. Kasi patuloy pa rin nag-iimbestiga. Kahit na si Atty. Hosaka ng ICI, wala naman natatanggap na anumang impormasyon patungkol dyan. Pero in fairness, yung from the very beginning, hindi din naman talaga parang permanent o forever yung ICI eh. Hindi naman ganun ang pagkaka-envision nun unless there's going to be a law that will establish it permanently and strongly for that matter. Yes, tama ka. Kasi kinreate ito as fact-finding committee. Kasi before may ad hoc committee. At ito ay pinamumunuan ng ibang mga regional directors at pati na rin ng mga secretaries ng kanya-kanyang department. Diba? DBM, DepDev, DILG. So, ad hoc committee yun before. Pero di ba may nagpupush? Hindi dapat ad hoc committee lang, kundi independent committee kasi para kung meron mga sangkot na mula sa departamento, especially DPWH, maging malaya yung pag-iimbestiga. Kaya nag-establish, nag-create ang Pangulo ng isang fact-finding committee. Ito nga Independent Commission, ICI. Opo. At maski na si Secretary Babe Singson at dating Commissioner Fajardo, sinabi naman nila na kanilang task ay tapos na. Base doon sa mga kanilang nakolekta ng mga dokumento, na-aral naman nila yan, at ngayon ay patuloy pa rin sa pag-iimbestiga at pagre-recommenda ng mga cases sa Ombudsman at saka sa DOJ. Bakit hindi po kasi suportahan ng Malacanang yung paggawa ng batas? Yung para maging batas na talaga siya, enacted by Congress. Di ba meron sa House at sa Senate na version? Sinusuportahan. Priority bill nga ng Pangulo yan eh. Hindi ba? So, kapag priority bill yan, ay dapat i-prioritize nila. So, nasa kanilang kamay na yun kung paano nila ito ayusin nang hindi ura-urada. Dapat ang pagsasagawa ng batas ay talagang pinagdidebatihan. Hindi kasi magiging maayos ang isang batas kung laging ura-urada yung paggawa. So, pagdebatihan na nila kung anong issue, kung magkakaroon ba ng duplication ng trabaho. Kasi baka sa LEDAC, Alvin, sinabi ng Pangulo na ayusin ang batas na to at wag lang sana magkaroon ng parang overlapping ng jurisdictions ng Ombudsman. DOJ at saka ng Ombudsman. Kasi baka mag-overlap sila eh. And at the same time, pag nag-overlap yan at ma-question ang constitutionality niyan, mas magkakaroon ng problema. So, ayusin nila. Nasa kanila po yun. Kung gusto, at kung priority bill naman din to ng House at ng Senado, mas mapapadali ito sa pamamagitan ng kanilang pag-schedule. No, I was thinking if the President is going to certify it as urgent. No? Kasi tama yun. Para sa kanya, priority ito. Pero yung may technical process dyan, na kapag sinertify niya as urgent, mas short circuit yung ibang proseso, di ba? Oo, kasi yung mapapabilis yung yung kanilang mga sesyon, yung kanilang hearing. Pero yun ba yung gusto natin? Kasi kung isa-certify as urgent yan, Alvin, wala pang ngayon, walang gap as of now eh. Wala pang maaari sabihin na hindi minamadali eh. Bakit? Nandiyan pa yung ICI. Nandiyan yung Ombudsman. Nandiyan ang DOJ. Nandiyan yung mga law enforcement agencies na pwedeng magtulong-tulong para... Ayun nga, mga kapatid, yung pinagbubunyag nga niya ang DOJ, Ombudsman, nagtutulong-tulong para labanan yung mga bumabanat na magnanakaw si Marcos Jr. Tingnan nyo ho imbis na imbestigahan niya mga flood control issue, sila Bryce Hernandez, na bumaliktad yung mga BGC boys, paunahin pa ho nilang palagan yung mga sinasabi nilang trolls. Uunahin pa ho nilang palagan yung mga lumalaban ng patas
lumalaban sa gobyernong magnanakaw ni Marcos Jr. Di ba? Ano ba yung ginagawa ng mga yan, mga kapdit? Gigisahin sila BP Sara, yung mga Duterte, yung mga minority ng Senado, para safe po sila sa 2028 presidential election. Magkaroon ng investigasyon. So kahit sabihin natin na wala pang batas patungkol sa Independent Commission, may nagtatrabaho eh. Di ba? Hindi mo pwede sabihin na dapat ura-uradan na tapusin yan kasi emergency yung situation dahil ang dami-dami mga maanumalyang flood control projects. Pero meron ombudsman may DOJ, may ICI eh. So with that, hanggat nandiyan at nag-i-exist naman itong mga to at nag-iimbestiga, so hayaan na lang natin gumulong ng tama para hindi maging questionable yung kanilang magiging proposed bill. Opo. Kasi, tandaan natin, Alvin, kahit ngayon SIM registration mukhang minadali. O, tinan mo, may problema ngayon. Opo, pero para siguro patunayan na magtutuloy-tuloy pa ang operasyon ng ICI, wala pa rin kayong pinapalit dun sa mga nag-resign na mga miyembro ng ICI. Meron na ba in the next few weeks? Kasi pag hindi kayo nag-appoint yan, sabi na winding down na ito, magbababay na yung ICI. Wala pa sa ating ipinapaabot na kung magkakaroon ng replacement. Kung halimbawa man, winding up na yung... ito yung halimbawa lang Aminado na ho siya, mga kapdit, na wala pang replacement yung mga umalis dyan sa ICI na mga commissioner. Ibig sabihin, patuloy pa rin, mga kapdit, na yung ICI, isa na lang ho siya dyan na nagpapatakbo. Tinanggalan ng budget. Hindi pala tinanggalan, mga kapdit, talagang walang budget. Zero budget yung ICI. Tapos, sinusugal pa ho nila yung kanilang buhay, nagsisinungaling sa taong bayan para palinisin yung pangalan ni Marcos Jr., talagang lugi ho sila. Magsisialis ho sila dyan. Sino ba naghuhugas kamay? Sinasabi nitong yung nag-i-interview kay Auntie Claire na hugas kamay si Kong Erice. Naghuhugas kamay talaga dyan. Si Marcos Jr., iniiwasan niya yung bilyon-bilyon, trilyon-trilyong korupsyong ini-issue sa kanya. Yan yung malaking katotohanan dyan. Sumusunod lang ako sa tanong mo. Kung winding up man ang ICI, Alvin, still, nandiyan naman ang ombudsman at ang DOJ. Meron sila motu proprio, the authority to investigate motu proprio. So, hindi naman mawawala at hindi matutulog yung pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. So meron naman, kumbaga may sasalo, may fallback. Kung sakaling totoo nga, tama ka. 'Di ba? Kaya hindi kailangan madaliin or the priority bill ng Pangulo na magkaroon ng independent commission. Pero para madaliin at maging para siyang hilaw na batas. Hindi daw huminamadali ang ICI. Pero noong 3 kompleto pa ho sila dyan, yan lang daw ho yung tinututukan nila. Yan daw ho yung pinakamapagkakatiwalaan. Pero ngayon, mga kabdit, dahil isa na lang, nag-iisa na lang yung ICI. Pabuwag na, mga kabdit Di ba pabuwag na? Ngayon sasabihin niya, hindi daw priority. Luka-luka talaga ito si Chakadal, mga kabdit. Luka-luka ho talaga ito. Di ba? Gagawa't talaga ng butas, palusot. Para ipagtanggol yung mga ginagawang kabalbalan ni Marcos Jr. Mas magandang pagdebatihan dyan at aralin kung ano mga maging loopholes. Magkaroon ng gray area na mga issues dyan. Good morning ka ba kay sa pinakamagandang USEC sa Malacanang Bigornia? Walang kokontra. Meron nga raw. Ay, no. Oo. Mahina laban. Ma'am Doris, good morning! Good morning, Yusek. Meron lang ako isang tanong. Mukhang babiyahin na naman daw po ang Pangulo. Ay, oo. Para saan po ito at kailangan UAE. po ba sa gitna po ng napakarami ng mga issue na kinakaharap niya? Ito po ay isang working visit at inimbitahan po siya at ng Abu Dhabi, Sheikh Mohammed, teka lang po yung pangalan. Wala sa akin dito. But Hindi ko rin nga ma-memorize yan. Oh, no. Oo. Ito po ay isang magandang magiging daan para magkaroon po ng trade agreement ang UAE at ang Pilipinas. So, pati po yung sa security, magkakaroon din po ng agreement diyan. So maganda po, pero hayaan ko po sana ang Pangulo na siya ang mag-report in detail if ever pagdating po niya. Kasi ito naman po ay talagang sa ating pong record ay isang araw na buo po siya sa pagtatrabaho doon. Hindi, Okay. siguro yung point ng tanong niya, Yusek, is maligalig yung sitwasyon ngayon. Despite that,
aalis pa ang Aalis presidente. Parang ano, na kumbaga, sulit ba yung pag-alis niya? Baka pagbalik niya, Oo. kagulo na. At saka baka sabihin ng mga, alam mo na, mga marites, kita mo na, tumatakas na naman siya. Yung ganyan ba, alam mo naman ang tataba ng utak di ba? Nako, ang pagpunta po sa UAE, hindi po ito pagtakas. Kasi talagang kilakilaan po pumunta dito dahil meron pong agreement, dalawang agreement po ang pipirmahan po dito. At inimbita po siya dito para nga po pag-usapan ito. At ito po hindi pang sarili. Hindi para sarili, para i-promote yung sarili niya, kundi po i-promote ang Pilipinas at maging maganda po ang maging sitwasyon ng mga agreement ito para sa mga Pilipino po. Kasi trade agreement din po ang pag-uusapan dito. Uy, Okay. Ma'am, meron na lang ako isang katanungan kasi meron akong nakita. dami mo naman tanong. Nakita ko yung pinakamagandang music Nakita ko sa isang post kagabi, may kasal po ng ganap. Pamangkin niya po ito, hindi ko Anak ni Matthew, Senator Amy. anak ni Senator Amy. So lahat po ng mga kamag-anakan ay andon, including yung dating First Lady na si Imelda Marcos, partner, nakapula at magandang-maganda itsura. Pero kapansin-pansin daw po na bakit daw wala po ang tito. Hindi ko napansin. Hindi ako invited. Hindi ako invited. Ay, hindi Oo. invited. Ito na yung pangalan nabuksan ko na. Apo. Si His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ayan. Ah. Ito po ay patungkol sa Abu Dhabi Sustainability Week. Ayan. Hindi, So, yung kailangan po talagang pumunta ang Pangulo dyan at hindi po ito pwedeng hindi atinan ng ating Matagal na Pangulo. po nauohan yan. Commitment na. Yusek. Ito po yung sinasabi nating pag-uusapan yung Free Trade Agreement, Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA between the Philippines and UAE, pati po Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. So, hindi po talaga pwedeng hindi puntahan to ng Pangulo. Hindi, yung point ni Doris dun sa tanong niya about sa kasal is siguro yung relationship ng presidente at nung kapatid niyang si Senator Amy mukhang lalo pang lumala. Mukhang hindi, kasi otherwise, di nandun ka dapat. Nandun ka mo lahat ng mga, pati anak niya nandun. Yun nga, in Yung mga fair, pinsan. ando din yung mga magpipinsan Yan. kompleto. Ganun siguro ang tanong, Yusek. Lalo ba lumala ang relationship ng presidente sa kanyang kapatid? Hindi ko po masabi. Wala akong masabi. Siguro tatanungin ko sa kanya pag nag-usap kami. Pero, sa Pangulo po ito, ang nakikita po natin sa Pangulo, Opo. wala po talaga siyang sinasabing anumang negatibo sa kanyang kapatid. Kahit sa tingin ko nasasaktan siya sa mga walang kakwenta. Walang kakwenta-kwenta. Putulin na ho natin dyan ang mga ka-update. Kasi sinabi niya naman nga, wala daw dokumento ito si Marcos Jr. Natural, manhid na ho yan, kakaganyan niya. Kakaganyan niya ho mga update, manhid na ho yan. Ano pa ba dinadamdam niyan? Kahit na anong putakin nga nito datin dyan, mga kabit, wala. Normal na ho sa kanya. Kasi nga, malakas na ho yung amats ng presidente. Kaya mga kabit, kung meron kayo naging komento, reaction dito sa Butangera na Malacanang, i-comment nyo yan sa comment section natin pag-uusapan. Kaya mga kabit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.